Vic Soto, formal lang nagsampa ng kaso against Daryl Yap. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, January 9. Pero bago natin pag-usapan or talakayan yan mga kaparokya ay umiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, kanina nga po ay nagsampa na po ng kaso against sa director na si Daryl Yap, ang TV host actor na si Bossing Vic Soto. So yun nga mga kaparokya, nagsampa na po sa Muntinlupa RTC or Regional Trial Court ang batikang aktor na si Bossing Vic Soto kasama ang abogado na si Buko de la Cruz. So mga kaparokya, basahin po natin ang nilalaman ng kasong isinampa ni Bossing Vic Soto sa Regional Trial Court doon sa may Muntinlupa, kung saan po mga kaparokya ang kanyang abogado ay under po ng Divina Law with Attorney Buko de la Cruz na siyang abogado po ng Tito Vic and Joey against sa trademark na It Bulaga. So complaint affidavit ay Marvic Vic Castelo Soto Filipino of legal age with residence at after having been duly sworn in accordance with law, hereby dispose and state. I am executing this complaint affidavit to charge respondent Daryl Ray Spike B. Yap with 19 counts of cyber libel, consisting of a multiple violation of Section 4C4 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 in relation to Articles 353 and 355 of the Revised Penal Code for willfully and deliberately posting several public, malicious, and defamatory statements in Respondent Yap's Facebook pages tending to cause dishonor and damage to my reputation. Due to the malicious and defamatory posts made by respondent, I have been subjected and continue to be subjected to public ridicule and contempt. The social humiliation have caused me to suffer mental anguish and serious anxiety due to my tarnished reputation and destroyed credibility. As such, respondent should be made liable to pay moral damages in the amount of at least 20 million pesos. In this case, respondent must be held liable for exemplary damages in order to prevent others from committing similar offenses. His posts are so reprehensible for which he must be held liable to pay exemplary damages in the amount of at least 15 million pesos. So malaking halaga po ito mga kaparokya ang kanyang danyos na hinihingi sa direktor na si Daryl Yap. Of course mga kaparokya, baka hindi lang po yan ang mga kasong kakaharapin ni Daryl Yap or Direct Daryl Yap. Dahil napanood po ito mga kaparokya ng milyong-milyong tao. Kasiraan po yan, lalo pat alam naman po natin na may anak na bata si Bossing Vic Soto. Yung palang mga kaparokya ay sana naisip ni Direct Daryl Yap. Well, for me mga kaparokya, that's the right Vic Soto's things to do. Ito yung tamang ginawa ni Bossing Vic Soto ang magsampa ng kaso against sa direktor na si Daryl Yap. Dahil hindi naman po talaga biro ang pag-name drop or pag-mention ng pangalan nito sa nasabing pelikula ni Direct Daryl Yap, whether it's a good intention or not. Actually, the title itself does not know who pertainings. Kung kwento ba ito ni Pepsi Paloma or sa gumawa ng The Word R sa kanya. Again, the reason why Vic Soto's filing the case against Daryl Yap is not about the movie. It's about the movie trailer that shows in his Facebook page na Vincentiments na napanood ng milyong-milyong tao. Actually, he posted in his page na 15 million. So, proud pa po siya mga kaparokya na may nasira siyang
pangalan. Again, naniniwala ako na part ito ng demolition job against the Soto family dahil di naman alintana na politician ang mga Soto lalo pata mag-e-election ngayong taon. Kung saan tatakbo sa Senate si Tito Soto with number 2 spot. Vico Soto as mayor sa Pasig City, Gian Soto as vice mayor sa Quezon City, MTRCB Chairperson Lala Soto, mga councilor tulad ni Waha Soto ng Parañaque at Vito Soto ng Quezon City. At pwede rin po na sinisiraan po ang legendary trio na sina Tito Vic and Joey at ang Eat Bulaga. So talagang mapanira po talaga ang ginawang trailer ni Direk Daryl Yap. Well, Daryl knows the consequences that he will face. Kaya naniniwala ako na merong malaking tao sa likod ng paggawa nito ng pelikula. Kaya kayo mga parokya, sino sa palagay ninyo ang nasa likod ng pelikulang yan? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at sa Eat Showtime naman po na may 18 million followers. So today is January 9, araw po ng Huwebes. As of 1 PM, ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na And the Breadwinner Is at ang kasalukuyang celebrity guest contestant po nila ay sila Alexa Ilacad at KD Estrada. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may Sugod Bahay Mga Kapatid segment. So dito makita po natin mga kaparokya, ang Eat Showtime ay may 5,500 viewers, samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. So again, as of 1 PM mga kaparokya, ang Eat Showtime ay may 5,500 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. So punta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 37.4 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po, under po yan sa TV5 Philippines na may 2.22 million subscribers. So as of 1:01 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 15,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 24,000 live viewers. So again, as of 1:01 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 15,000 live viewers at ang Eat Bulaga under TV5 ay may live viewers na 24,000. So punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.48 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.22 million. So as of 1:02 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 77,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 100,000 live viewers. So again, as of 1:02 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 77,000 live viewers. At ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 100,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers na nakuha ng dalawang noontime show, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayo ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total po na nakuha ng Eat Showtime ay 97,000 viewers. 5,000 sa Facebook Live, 15,000 sa TV Network YouTube channel at 77,000 man po sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 128,000 viewers. 4,000 sa Facebook Live, 24,000 sa TV Network YouTube channel at 100,000 naman po sa main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay nakakuha ng 97,000 total viewers at ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng 128,000 total live viewers. Yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:04
PM. At mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng dalawang noon time show. Magpapaalam po muna ako pansamantala mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.